Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay na nangyari noong 1922. Ito ang Groover family. Simple lang ang buhay ng pamilyang to noon. May sarili silang farm na inaalagaan nilang mabuti dahil ito ang nagiging source ng pagkain nila sa araw-araw. Si Andreas ang tatay ng tahanan nila. Katulong niya ang asawa niya sa pagpapatakbo ng farm nila, kasama rin nila ang anak nilang si Victoria na may dalawa ring anak. At meron din naman sila ditong katulong na nagtatrabaho sa pamilya nila ng mahaba ng panahon. Tahimik lang silang namumuhay noon pero nagbago yung lahat mula late 1921 hanggang early 1922. Nung katulong nila ay nagsimulang makarinig ng mga tunog sa attic nila, mga tunog sa loob ng pader nila, at kapag mag-isa siya sa bahay, feeling niyang may nanonood sa kanya. Sa sobrang takot ng katulong nila na to, sa kabila ng matagal na siya nagtatrabaho sa Gruber family, ay isang araw ay nagpaalam siya kay Andreas na aalis na siya dahil hindi niya na kayang matulog sa bahay nila ng isa pang gabi. At noong March 31, 1922, kung sino man o anuman ang gumagawa ng mga tunog na yon ay inatake ang pamilya nila. Ang Gruber family ang nagmamayari ng Hinterkaifeck Farm na matatagpuan noon sa gitna ng malawak na kagubatan sa Germany. Noong taglamig ng 1921, habang nag-aasikaso yung katulong nila, gaya ng lagi niyang ginagawa sa araw-araw, ay may narinig siyang mahihinang katok sa pader ng bahay ng Gruber family. Nung nilapitan niya kung saan nanggagaling yung tunog na yon, ay hindi ito nanggagaling sa kabilang side ng pader, kundi sa loob mismo ng pader. Nung una ay hindi niya pinansin ang mga tunog na yon. Ngunit nung napadalas itong nangyari ay sinabi niya na kaagad sa may-ari ng bahay na si Andreas. Si Andreas ang tatay ng pamilyang iyon at siya rin ang nagmamay-ari ng Hinterkaifeck Farm. Nung una ay hindi niya rin binigyan ng pansin nung sinabi nung yaya niya na may naririnig siyang kung ano-anong tunog sa pader nila. Pero sa loob na makalipas na mga buwan ay lumala ito ng lumala. Isang araw nag-aasikaso na sana para matulog yung katulong nila, ay may narinig siyang tumatakbo sa taas mismo nung kamang tinutulugan niya. At ang malala dito ay may narinig siyang mga bulungan na hindi niya maintindihan. Nagmadali siyang tumakbo sa kwarto nila Andreas. Takot na takot ito at sumisigaw siya na may tao dun sa attic ng bahay nila. At may naririnig siya dito mga nag-uusap sa lingwaheng hindi niya maintindihan. Nayayamot na rin itong si Andreas dun sa katulong nila. Dahil paulit-ulit itong nangyari, tumatakbo kaagad si Andreas dun sa attic nila pero wala siyang makitang ibang tao dito. O ni kahit walang pwedeng pagtaguan ng kahit sino dito dahil wala ditong gamit at walang pwedeng pagtaguan.